Hello mga kabarangay! Mama Ganda here! Namiss mo ba ang kwento natin kanina sa Radyo Nobela? Huwag ka nang malungkot dahil ang mga storya na hindi mo napakinggan sa radyo, meron dito sa Barangay LS 91.1 Podcast. I-follow mo na ang aming podcast at huwag mo rin kalimutang i-follow ang aming Facebook, Twitter, Instagram at TikTok at mag-subscribe sa aming YouTube channel. At syempre, araw-arawin ang pakikinig dito sa Barangay LS 91.1 forever. Ihahatid natin ang kwento ng ating kabarangay na si CJ. Kung saan ba yan, Mama Ganda? The best daw talaga kapag summer. Ito ang panahon na sobrang sarap magbakasyon sa probinsya. Makyat ng bundok o mag-beach kasama ng jowa. Barkada o katrabaho. O kaya naman pamilya. Pero may mga pagkakataon talaga na maraming bagay ang hindi natin makokontrol kahit anong pilit natin. Ikaw, anong memorable experience ang hindi mo makakalimutan sa isang bakasyon? Sabay-sabay po nating tunghayan ang unang bahagi ng sulat ng ating letter sender na si CJ dito sa Radyo Nobela. Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Dear Mama Ganda, pareho kami nagtatrabaho ng asawa kong si Rose sa BPO. Pagiging call center agents at chat support ang naging trabaho naming dalawa. Ang kaibahan lang ay sa magkaibang kumpanya kami nagtatrabaho. Maganda na rin ito dahil I get some tips sa sistema ng company nila na pwede kong i-apply sa trabaho. At ganun din naman ako, ganun din siya sa akin. Ako po si CJ, graduate ako ng IT at Education major, si Rose. Ang mundo ng business process outsourcing ang pinasok namin at dito rin kami nagkakilala. Naging magjowa at nagdesisyong mag-tie a knot na. Sa pagsasama namin, nagkaroon agad kami ng isang anak. Si Sean, dahil na-experience namin na hindi madali ang magpalaki ng anak, lalo na sa takbo ng trabaho namin, napagkasunduan namin na mag-family planning. Ayaw na naming sundan si Sean. Mas maganda na maibigay namin ang mga pangangailangan niya. Yan ang mutual na decision namin ni Rose, kaya siya ang nagtitake ng pills para hindi siya mabuntis. Noong nabalita ang tungkol sa COVID-19, wala kaming masyadong alam ng asawa ko kung ano ang magiging epekto nito. Kaya nang pumasok na ito ng tuluyan sa ating bansa, ay doon na namin naranasan ang mag-alala. Hindi lang sa baka mahawa kami ng virus, kundi baka mawalan kami ng trabaho. Nag-iba ang takbo ng work namin during pandemic. Pero nagpapasalamat pa rin kami dahil hindi naman kami nawala ng trabaho. Iba ang dulot ng pandemya. Nariyan na ang anxiety, pero sa kabila ng lahat, ay blessed pa rin kami dahil naipagpapatuloy namin ang trabaho sa loob ng aming bahay. Isa kami sa nag-work from home during pandemic. Hindi na kami pumapasok sa office pero tuloy pa rin ang trabaho. Ang need lang namin noon ay ma-meet namin gamit ang aming sinasahod, yung mga needed expenses. Yung mga needed sa trabaho at mga quota at deadlines, syempre sa aming pinagtatrabahuhan. Nang medyo lumuwag na ang restriction ay naisipan naming magbakasyon at makapag-beach kasama ang anak naming si Sean. Hindi naman halata sa work namin kung saan kami dahil work from home nga po kami. Nadadala po sa setup. Dala lang namin ang mga gadget para sa trabaho at may malakas na internet connection ay absuelto na kaming pumunta kung saan para makapagbakasyon. Basta't nakuha pa rin namin ang deadline sa trabaho. Tinawagan ni Rose ang dati niyang kaibigan at kaklase noong college, si Erica, para mag-arrange ng matutuluyan namin sa lugar nila sa Zambales. Kaya noong fix na lahat ay pumunta na kami ng pamilya ko para makapag-relax. Kahit papaano, nakapag-relax naman kami. Nakakalanghap ng malinis na hangin. At syempre, para na rin sa mental health namin na nakulong lang sa 4 na sulok ng aming bahay noong pandemya. Pero ang main reason talaga kung bakit nabuo ang bakasyong ito ay para talaga sa anak naming si Sean. Kasi noong pandemya, sobrang hirap na pinagdadaanan niya. Hirap sa online class at parating na lang nakaharap sa cellphone buong araw.
Kaya itong bakasyon namin sa Zambales, ang regalo namin para sa kanya. Na-meet ko si Erica, ang kaibigan ni Rose. Napaka-welcoming niya sa amin. Sa isang resort kami tumuloy. Beachfront pa talaga. Sabi niya sa amin na pwede naman sana sa bahay nila para mas makatipid. Pero mas mabuti na rin na sa resort para kung may trabaho man, nakakakita pa rin kami ng dagat at nakakapag-relax. Ito naman talaga ang pinunta namin sa Zambales, Mama Ganda. At sa unang gabi nga namin, ay nagkayayaan kaming mag-inuman. Ako po si CJ. Ito ang aking kwento. Ang sarap dito sa inyo. Last kong punta rito sa Zambales nung college pa tayo, di ba? Oo nga, Rose. Pangatlo mo na sana kung tumuloy ka nung nagyaya yung mga katrabaho natin sa pagtuturo ng mga Hapon ng English. Ah, yes! Sayang. Alam mo naman, nagkataon na birthday ng mama ko. Kaya daughter's duty ako para sa birthday niya. Kamusta pala si tita? Nasa bahay lang siya. Senior citizen. Pero ayaw pa rin patawag na lola. Si Sean nga, mami ang tawag. Kakaiba din talaga si tita. Iba talaga yun. Mas kikay pa yun sa akin. Ang cool nga ng mama mo eh. Mabutit na tuloy na tong bakasyon nyo, no? Si CJ talaga ang pumilit sa akin na pumunta na rito. At hindi naman kami nagkamali. Ang ganda ng lugar ninyo, Erica. Ang ganda rito sa Zambales. Alam mo, mas kumanda nga to ngayon kasi hindi masyadong nagalaw. Nakapagpahinga yung lugar, yung dagat dahil sa pandemic. Pero eto, unti-unti na namang sumisigla na ang tourism. Sana mapanatili ang kalinisan at yung hindi masyadong nilalagyan ng structure para kita pa rin yung nature. Ang natural nitong ganda, hindi ba? Tama ka. Sana nga talaga. At sana, iniinom mo yung bote mo. Ikaw talaga. Alam mo naman na hindi talaga ako maalak pero yes, uubusin ko na to. Dapat ako tong palaban kasi ako ang host eh. Oo nga. Teka, bakit hindi mo sinama rito ang boyfriend mo? Ay, wala akong jowa. Totoo ba talaga yan? Eh sa ganda mong yan, wala talaga. Single talaga? Ang ganda mo kaya. Malamang marami diyang may gusto sa'yo. Hindi ba, Han? Oo nga, maganda ka, Erica. Thank you. Ako talaga ang napagtripan nyo ah. Naku, mga lasing na nga kayo. Hindi pa kami lasing. Ang sa akin lang tulad ngayon. Malamig. Maganda ang ambience ng lugar. Mas gaganda to kung may kayakap ka. Naku, nakakaingit kayong dalawa ah. Pero okay lang ako. Malapit na rin yan mangyari. Malay natin, sabi mo nga, nasa tabi-tabi lang ang para sa akin. May yayakap din sa akin. Eh paano? Ang sabi mo nga ngayon ka lang din talaga nakagala. Kung hindi pa kami pumunta rito, hindi ka palalabas ng bahay nyo. Busy din kasi. Alam mo naman sa trabaho, oras ang binabayaran ng mga tinuturuan kong Koreano ng English. Baka opa yung makatuluyan mo. Nako, mahilig ka sa Gangnam Style ha? Kayo talaga? Parang iba na yung pinag-uusapan natin. Teka, saan gusto niyong puntahan bukas? Hindi ka pa rin nagbabago. Iniiba mo na naman ang usapan eh. Ikaw ang hindi nagbabago. Mapang-asar ka pa rin. Nahawa pa tong asawa mo. BI nga tong asawa ko. Uy, nilaglag mo na naman ako, Han. Naku. Baka saan yan mauwi, ha? Outside ako lang buka mamaya. Nako naman, malamig pa naman dito sa labas. Wag naman, Han. Kapansin-pansin ang kagandahan ni Erica. During our drinking session sa tabi ng dagat, I can't keep my eyes looking at her. Kung may pagkakataon na hindi naman halata na nagagandahan ako sa kanya kasi kasama ko nga ang asawa kong si Rose. Ewan ko, mamaganda. Noong nasa cottage na kami ng asawa ko at katabi siya sa kama, ang naiisip ko ay ang mukha ni Erica. Kaya the next day may excitement talaga sa puso ko dahil
magkikita at magkakasama na naman kami sa pamamasyal sa Zambales. Habang namamasyal kami, ay may kakaiba akong naramdaman para kay Erica. It feels like may gusto ako sa kanya. Dahil tuwing tinititigan ko siya at nagkakatagpo ang aming mga mata, ay parang nagsasabi ito na tama ang hinala ko na may gusto rin siya sa akin. Hindi sa pagmamayabang, pero makisig din naman ako. Hindi ko pinapabayaan ang katawan ko at kahit pandemic, ay gumawa ako ng paraan para mapanatiling healthy at nasa magandang hubog ang aking katawan. Nagwo-workout po ako sa bahay. Maganda rin po ang jeans ko. Makinis ang mukha. Hindi nga lang maputi. Pero gwapo. Dahil sabi ni Rose, na una niya talagang napansin at nakakuha ng atensyon niya ay ang aking kagwapuhan. Kaya hindi malayong naa-attract din sa akin si Erica. Nang dumating na naman ang gabi, nagkainuman na naman kami sa tabing dagat at unang nalasing ang asawa kong si Rose kaya hindi na nito kinaya ang pagpupuyat. Kahit pa napasarap kami sa inuman at kwentuhan. Nagpaalam lang si Rose na umihi sa cottage pero matagal na siyang hindi bumalik kaya pinuntahan ko na ang cottage. Nakita kong nakatulog na siya kasama ang anak naming si Sean. Kaya kami na lamang dalawa ni Erica ang naiwang nag-iinom. Hindi namin kinaya ni Erica ang nararamdamang init sa aming mga katawan. Naghanap kami ng lugar na walang ilaw. That was so wild and adventurous. Ginawa namin ito sa may damuhan para lang mairaos ang pinipigilan naming damdamin mula nung unang araw na magkita kami. Okay ka lang ba? Oo naman. I'm sorry. Sorry for what? Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Nangyari to. Don't say na hindi mo gusto ang nangyari sa atin. Hindi sa ganoon. Gusto ko nga eh. At hindi dahil sa kalasingan kaya nangyari to. Makinig ka, Erica. Gusto kita. Totoo ang sinabi ko sa'yo na naa-attract ako sa'yo nung una pa lang kitang makita. Ako rin naman, CJ. Ayaw kong ipahalata sa'yo na gusto kita. Pero sadyang malakas ang urge ng pagkakagusto ko sa'yo eh. Ang gwapo mo kaya. Ang ganda mo rin, Erica. Maganda sa dilim? Ikaw pala biro ka rin eh. Maganda ka sa liwanag man o sa dilim. Hindi kaya tayo nahalata ni Rose? Hindi naman siguro. Kung nahalata niya tayo, nako, kanina pa tayo nabulabog dito. Hindi ba safe naman dito? Wala namang nakakakita sa atin, hindi ba? Oo naman, CJ. Wala namang pumupunta dito at hating gabi na rin naman. Pinigilan ko lang talagang makagawa ng ingay. Alam mo ba yun? Yung kahit parang gusto nang lumabas ng boses ko to say na gustong gusto ko yung ginagawa mo sa akin. Kita ko nga. Tinatakpan mo nga ang bibig mo kanina eh. Oo naman. Paano kung makalimot ako at may makarinig? Mas patan pa tayo dito. Basta, isikreto lang natin to ha. Alam mo naman. Yes, ayaw ko rin masira ang pamilya niyo ni Rose. Kaibigan ko siya. Tama, dapat walang magbago sa inyo. Sana mahaba pa tong gabi para sa ating dalawa. Gusto kitang kayakap lang buong gabi, CJ. Ako rin naman, pero… Sige na, bumalik ka na dun sa cottage. Sana malasing uli si Rose bukas para magawa uli natin to. Eh di mag-inuman ulit tayo bukas. Basta wag tayong maglasing. Si Rose lang ang dapat malasing. Ano kaya kung second round muna tayo ngayon? Iba ka rin eh, no? Eh paano kung hindi na yun iinom bukas dahil nalasing ngayon? Hindi na natin to magagawa bukas. Kung sa bagay. Pero ipangako mo, makikipag-communicate ka pa rin sa akin ha kapag nasa Manila ka na. Paano kaya yun? Eh alam ni Rose ang messaging account ko. Eh di gumawa ka ng alternative account. Kapag may nag-send sa akin ng magic word na damuhan, alam kong ikaw yun. Ah, good idea nga. Gagawin ko yan kapag nakabalik na ako sa Manila. Ano naman ang account mo? Hanapin mo lang Erica sa friend list ni Rose.
Magko-comment din ako sa profile niya. Sigurado mag-change ng profile pic yun after ng bakasyon nyo dito. Siya pa ba? Magkaibigan nga kayo. Pero sige na, second round. Sino ba ako para tumanggi? At may nangyari ulit sa amin ng gabing yon. Parang wala nang bukas kung pagsaluhan naming dalawa ni Erica ang gabi. Wala kaming sinayang na pagkakataon. Hanggang ngayon, napaka-vivid pa sa aking memorya ang nangyari sa amin sa damuhan. Pagkatapos noon, pumunta na ako sa cottage namin ng pamilya ko. Tiningnan ko ang mag-ina ko. Kung hindi naman nila malalaman, ay wala namang mangyayaring masama sa relasyon ko sa aking asawa at sa aming pamilya. Yun ang sabi ko sa sarili ko. Hindi dapat ako makonsensya. Wala naman sa isip ko na iwan ko sila at wala rin sa isip ni Erica na sirain ang friendship nilang dalawa ng asawa ko. Ito ang sabi ni Erica sa akin nung gabing yon. Sa pangatlong gabi, hindi na nga naganap ang inuman. Umayaw na si Rose. Parang so near yet so far ang feeling ko na pwede sanang puntahan namin ulit si Erica. O pwede sanang puntahan ko lang si Erica at akitin sa damuhan para gawin ulit. Ang ginawa namin nung nagkaraang gabi. Kaya tinandaan ko talaga kung paano ko makukommunicate muli si Erica. At pwede kaming magkita para gawin ulit yung pinagsaluhan namin sa damuhan. Nangako ako kay Erica na hindi mapuputol ang ugnayan namin at makakabalik ako sa lugar nila o magkikita kami somewhere. Kaya noong nasa Maynila na kami ni Rose, ang isa sa una kong ginawa ay ang gumawa ng alter account para makachat ko si Erica. With the magic word, damuhan. Kaya sobrang happy ako nang mag-reply siya sa akin. At ang sabi niya, miss na niya ako. Kaya ang sabi ko, gagawa ako ng paraan para magkita kami at tuparin ang aking pangako. Sa lalong madaling panahon. Lingid sa kaalaman ng asawa ko ay nakikipag-communicate ako kay Erica. Hindi ko ma-explain talaga ang nararamdaman ko pero may excitement sa pagtatago sa lahat ng may namamagitan sa aming dalawa ni Erica. Parati kong inaalala ang gabi ng 2 beses naming ginawa sa damuhan. Na-miss ko ang tagpong yon kaya hindi na ako makapaghintay na magkita kaming muli at gawin ulit ang bagay na yon. Kaya gumawa na ako ng paraan. Nagsinungaling ako kay Rose na merong team building ang buong team ko sa trabaho. At dahil na ikwento ko sa mga kasamahan ko, ang lugar ni na Erica ay doon kami pupunta. Masaya naman si Rose noong nagpaalam ako tungkol sa team building namin sa Zambales. Dahil sabi niya, pababantayan daw niya ako kay Erica at baka kung ano ang gawin ko sa lugar na yon. Kay Erica niya ako mismo. Pababantayan. Ang hindi ko alam, gumana pala ang instinct ng isang babae kay Rose na may ginagawang milagro ang asawa niya. Sa pagkakaalam ko, Mama Ganda, ay hindi ko pinapahalata kay Rose na may ibang babae akong kinahuhumalingan. At hindi ko pinapahalata that I'm into her friend, Erica. Pero, in-underestimate ko ang instinct capacity ng asawa ko. Na malaman ang pangangaliwa ko sa kanya. Matagal na palang nagdududa ang aking asawa sa mga kinikilos na ginawa ko noong nasa Zambales kami. Kaya noong pumunta ako sa Zambales ay sinundan pala niya ako. Gusto niyang mahuli na nagsisinungaling ako. Na may kababalaghan akong ginagawa kasama ang kaibigan niyang si Erica. Namiss talaga kita, Erica. Biruin mo,
Nayayakap kita na hindi ako nag-aalala na mahuhuli tayo ni Rose. Kaya nga. Pero iba rin pala yung pakiramdam na may thrill, no? Yung sa damuhan. Iba nga yun. Gusto mo ba mamayang gabi dun tayo? Seryoso ka ba? Bakit naman hindi? Oo nga naman. Pero magpalit muna tayo ng damit, no? Okay na naman na naka-underwear lang tayo para hindi mainit. Talaga bang hindi ka mag-iinit makita ang katawan ko? Nako, mapapasabak na ba ulit ako? Mukha nito, mamayang gabi na sa damuhan. Sino kaya to? Sandali! Magbihis ka nga, CJ. Wag na, magkukumot na lang ako. Ikaw na kumausap. Baka yan na yung in-order nating seafoods. Medyo gutom na rin ako. Ikaw talaga. Sige, ako na magbubukas. Ay, grabe naman ang lakas ng katok. Sandali, bubuksan na. Ano ba yan? Ang lakas naman. Rose? Parang nakakita ka yata ng multo. Ayusin mo nga itsura mo, friend. Bakit ka nandito? Para sa team building din. Ikaw naman maang-maangan ka pa. Nandito ako para malaman ang totoo. Rose, sandali! Bakit mo ba ako pinipigilan? Rose? Mga walang ya kayo! Sabi ko na nga ba? Haliparot kang babae ka! Malanti ka! Han! Sige, anong idadahilan mo ngayon, ha? Nabasa ka ba sa team building nyo? Lumublob sa tubig kaya naka-underwear ka lang at naiwan ka dito na kasama tong babae na to sa kwarto? Ganun ba, CJ? Han, magpapaliwanag ako! Lumang linya na yan, CJ! Kumita na yan! Wala ka na bang maisip na iba? Ano pang ipapaliwanag mo? Ang sabihin mo, gusto mong kamutin yung malanding babae na yan. Bakit mo nagawa sa akin to, Erica? Pinagkakatiwalaan kita! Kaibigan ng turing ko sa'yo pero ahas ka na higad! Sa dami-daming lalaki sa mundo, sa asawa ko pa talaga nagpakamot? Walang iya ka talaga! Kano na ba kalalayang kate mo? Ha? Sumagot ka! Han, tama na! Ano yung narinig ko? Anong tama na? Gusto mo maghiwalay tayo? Gusto mong putulin ang mahaba nating pagsasama para lang sa babaeng to? Para sa kababuyan nyo? Wala na bang kwenta sa iyong pamilya mo? Hindi sa ganon. Anong ibig mong sabihin? Nakikinig ako. Ayusin mo ang paliwanag mo. Nagkamali ako. Han, gagawin ko ang lahat. Patawarin mo ako. Narinig mo ba yon, Erica? Humihingi ng tawad ang asawa ko sa akin. Han, please. Alam mo, hindi ganun kadali ang magpatawad. Paano kita mapapatawad? Paano ko mapapatawad yung nasa harapan ko ang asawa kong nakabrief lang kasamang isang haliparot na babae sa iisang kwarto? Anong team building ang ginawa nyo? Han. Alam mo kung hindi lang sa anak ko, hindi ko to itatanong sa'yo. Sabihin mo sa akin, CJ, sino ang pipiliin mo? Ako ba o ang babaeng yan? Han, syempre ikaw. Ikaw ang pipiliin ko. Tama bang narinig ko? Narinig mo ba, Erica? Ako ang pinili ng asawa ko. Hindi ikaw na higad ka. Simula ngayon, matuto kang kamuti ng sarili mong mag-isa. Parang gusto kong lamunin ng lupa sa mga panahon na yon. Hindi ko lubos maisip na naghinala na pala si Rose at sinundan pa niya ako sa Zambales. Hindi ako handa sa tagpong iyon. Sino bang magiging handa, Mama Ganda? Nahuli kami. Nahuli ng asawa ko ang pangangaliwa na ginagawa ko sa kanya. At nang tinanong niya ako kung sino ang pipiliin ko, ay sobrang nadurog ang puso ko para kay Erica. Siyempre si Rose at ang pamilya ko ang pinili ko. Sumama ako kay Rose pabalik ng Maynila. Parang stranger ang pakiramdam ko habang kasama siya. Halos binabantayan ko bawat salita ko dahil alam kong guilty ako sa ginawa ko at ayaw ko nang dagdagan pa ang ginawa ko para masaktan palalo si Rose. Inaamin kong nagsinungaling ako na may gagawing team building pero ibang team ang ginawa ko. Team Kalandian.
ang ginawa ko. Sa aming pag-uwi ni Rose ay ilang beses pumatak ang luha niya sa kanyang mga mata at ilang beses ding nadurog ang puso ko dahil pinagbasdan ko siyang nagdurusa sa ginagawa ko sa kanya. Pero hindi mawala sa isip ko ang mukha ni Erica. Ang pag-iyak niya nang mahuli kami ni Rose at nang si Rose ang pinili ko. At sa palagay ko, iyon ang tama. Yun naman talaga ang tama. Alang-alang sa anak naming si Sean na may ADHD, kailangan kong makipagbalikan kay Rose. Kailangang mabuo ang pamilya ko dahil iyon ang tama. Kailangan hindi magbago ang pagtingin sa akin ng anak ko. Dapat ako pa rin ang pinaka-the best father na meron siya. Sa totoo lang, maganda gusto ko si Erica. Pero nananaig ang pagmamahal ko sa anak ko at kay Rose. Pero isang araw, nakatanggap ako ng isang mensahe galing kay Erica. Gusto niya akong makausap. Kaya nang may pagkakataon ako, sinagot ko ang kanyang tawag. Erica, Mabuti naman at sumagot ka na. bakit kailangan mo pang makipag-usap sa phone? Pwede mo namang i-chat na lang. Ang sasabihin ko sa'yo, hindi pang chat lang. Kaya kailangan kitang tawagan. Hindi mo ba ako namimiss? Hindi mo ba namiss ang boses ko? Kasi ako, CJ, miss na talaga kita. Ako rin naman. Miss na kita pero alam mo naman ang sitwasyon natin. Buti wala dito si Rose at ang anak ko nasa school. Kaya nasagot ko ang tawag mo. Ay nako, alam ko naman nung una pa lang kung ano tong pinasok ko. May asawa ka at kaibigan ko pa siya. Pero anong magagawa ko? Gusto kita. Nakuha mo ang puso ko. Mahal kita, CJ. Alam mo, mahal din kita pero... Shh! Alam ko naman. Huwag mo nang ituloy ang pero-pero na yan, CJ. May dapat kang malaman. Ano? Kinakabahan naman ako sa'yo, Erica Ano ba yan? 2 buwan na akong hindi dinadatnan, CJ. Kaya kumuha na ako ng pregnancy test ko. CJ, buntis ako. May nabuo sa ginawa natin. Ano? Totoo ba? Hindi nakakatawa yung joke mo, Erica. Bakit naman ako magjo-joke, CJ? Magkakaanak na tayo. Dinadala ko ang anak mo. Pero... Anong pero? Ibig sabihin ba dito ayaw mong panagutan ng bata? Hindi mo kikilalanin ang anak natin? CJ naman, anak mo to. Anak natin to. Hindi sa ganon, Erica. Wala to sa plano. Anong wala sa plano? Ginusto nating dalawa ang nangyari sa atin. Pinuntahan mo pa ako dahil gusto mo ko. Gusto natin ang ginawa natin, CJ. Kung hindi lang tayo nahuli, malamang gumawa ka pa ng paraan para magkita tayo at gawin uli ang ginawa natin noon. Oo, aaminin ko. Gusto ko. Ginusto ko. Yun naman pala eh. Ano bang gusto mong mangyari? Gusto mong iwalayin ko ang mag-ina ko para samahan kita? CJ, Erica, wala sa plano na hihiwalayan ko ang mag-ina ko. Mahal ko ang anak ko. Hindi pwedeng maiwalay ako kay Sean. Alam mo naman ang kondisyon ni Sean. Kailangan ako ng anak ko. At mahal ko rin. alam ko naman. Nung una pa lang alam ko kung saan ako lulugar. May asawa ka, may anak ka. Pero pwede naman akong makihati. Hatian mo naman ako ng pagmamahal mo. Kami ng magiging baby natin. Hindi mo ba mahal ang magiging anak natin? Ha? Syempre naman, dugot laman ko yan. Mahal ko yan. Pero, Erica, naguguluhan ako. Hindi ko alam kung anong gagawin. Simple lang naman, CJ. Hindi kita kukunin sa kanila. Willing ako makihati. Please. Pero hindi dapat ganito Mag-iingat lang tayo. Hindi na tayo pahuhuli. Please
Please naman, hindi ko kayang mawala ka. Hindi ko kayang mabuhay na kasama ang baby natin na wala ka. Pag-iisipan ko. Please, CJ. Basta, mag-iisip ako ng paraan para mangyari ang gusto mo. Makakasama mo rin ako. Pangahawakan ko yung sinasabi mo ngayon sa akin. Mangako ka. Mangako kang tutuparin mo yan. Pangako. Tutuparin ko. Nakapagbitiw ako ng pangako sa kanya. At hindi ko na dapat ginawa yon, Mama Ganda. Malinaw ang isipan ko. Hindi dapat ako sumubo sa panibagong problema. Pero wala po akong magagawa. Sobrang hindi ako mapakali ng mga oras na yon, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Parang ang tanga ko lang na hindi ako nag-ingat at nabuntis ko pa si Erica. Hindi ko po alam kung paano ko haharapin ang mga susunod na araw, dala-dala ang balitang ito. Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Inaamin ko talaga sa sarili ko na mali ito. Hindi mabuti ang pagtataksil pero heto pa rin at ginagawa ko pa rin. Kung pinigilan ko lang ang sarili ko noong una na nakilala ko si Erica sa Zambales, hindi na sana nangyari ang lahat ng ito. Hindi sana nangyari na nabuntis ko ang kaibigan at dating katrabaho ng asawa ko. Hindi sana nangyari ang lahat kung marunong lang akong magpigil. Kung marunong lang akong makontento. Pero nangyari na po ang lahat. Nabuntis ko na si Erica. Nandito na ako sa sitwasyong ito. At handa akong ipagpatuloy ang pagsisinungaling at pagkakasala ko sa asawa ko. Patuloy kong lolokohin ang pamilya ko sa tinatagong relasyon namin ni Erica. Dumating ang araw na nasa Maynila na si Erica. Lumipat na ito para mas malapit siya sa akin at madali ko siyang mapuntahan. Ito ang motibo ng paglipat niya. Sinabi niya sa akin na dapat makipagkita na ako sa kanya para sa plano naming magsama. Dahil nga nangako ako, pinuntahan ko siya, Mama Ganda. Habang papunta ako sa restaurant, napagkasunduan namin. Napagsunduan po namin, Mama Ganda, na mahigpit kaming mag-iingat. Pakiramdam ko, may sumusunod sa aking mga mata. Ganon pala yon pag may ginagawa kang mali. Pakiramdam mo, may nakakakita sa lahat ng kilos mo. Kaya pala ganon na lang ang kabog sa aking dibdib ay dahil wala akong kaalam-alam na nabasa pala ng anak kong si Sean ang exchange ng conversation naming dalawa ni Erica sa chatbox. Kaya pala pakiramdam ko, may sumusunod sa akin. Hindi ko alam na sinundan pala ako ng anak ko. Sa mga panahon na yon, nang papunta ako sa restaurant para makita si Erica, labis ang kaba ko. Nabuking na ako ng anak ko, Mama Ganda. Alam na niya ang pagtataksil na ginagawa ko sa kanyang ina. Nang makita ako ni Erica, ay agad niya akong niyakap ng mahigpit. Sobrang saya niya raw na makita akong muli at pinangako niya na mag-iingat na kaming dalawa. Para wala ng gulo, at gusto niyang puntahan na namin ang bahay na kanyang titirhan. At may kondisyon po sa akin si Erica. Na kahit isang beses lang sa isang linggo ay magkikita kami at pupuntahan ko siya sa bahay niya. Gusto ni Erica na maramdaman niya na asawa ko rin siya at gagawin namin ang ginagawa ng isang mag-asawa.
naman? CJ, wala talaga to sa plano pero nandito na to. Hindi ko alam kung paano ko to makakaya lahat kung wala ka. Kailangan ka na magiging anak mo. Pero Erika, hindi naman pwede ang gusto mo. Hindi tayo pwedeng magsama. Kahit kalahating araw lang sa isang linggo. Yun lang naman ang hinihingi ko. Erika, please. Sabihin mo sa akin na hindi mo ako mahal. Erika. Wala akong balak na maging ganito tayo pero may karapatan din ako. Lalo na ngayong magkakaanak na tayo, CJ. Dala-dala ko ang baby natin. Kailangan ka niya and I need you. Basta, hindi ko pababayaan ang obligasyon ko sa bata. Magbibigay ako ng sustento. Lahat ng pangangailangan mo hanggang sa maipanganak si baby. Pero talagang malabo ang hinihingi mong magsama tayo, Erika. Ayaw ko nang maulit pa yung dati. Baka kapag mauli tayo, hindi na ako kaya pang patawarin ng asawa ko. Baka tuluyan na niya akong hiwalayan. Ayokong mangyari yun. Mag-iingat nga tayo. Pwedeng hindi na kita i-chat. Basta sumama ka ngayon para alam mo kung nasa ang bahay na titiran ko. Pagkatapos nito, alam ko nang pupunta ka sa bawat linggo. Maghihintay na lang ako. Erika naman, mapapahamak tayo nito eh. Siguro nga, gusto mo lang na gawin yung tulad sa damuhan. Gusto mo lang akong maging parausan. Siguro nga hindi mo ako mahal. Sana hindi na lang ako nabuntis. Sana hindi na lang kita nakilala. Sana hindi na lang kayo nagbakasyon ni Rose sa Zambales para hindi na kita nakilala. Para walang Erika na buntis na Erika na naghahabol at nagmamakaawa sa'yo. Erika, please, huminahon ka. Huwag naman ganito. Kasi naman ikaw eh. Simple lang naman ang hinihingi ko. Hindi ito simple lang. Ang hirap nito, Erika. Wala namang makakaalam. Papa, Tita Erika. Sean? Anong ginagawa mo dito? Bakit ka nandito? Alam ko na ang totoo pa. Sean, anong alam mo? Bakit nyo nagawa ni Tita to? Bakit nyo kami niloko ni Mama? Hindi, Sean. Mali ang iniisip mo. Paanong mali ang iniisip ko? Nabasa ko lahat ng chat yung dalawa ni Tita. Nabasa ko ang panluloko nyo kay Mama. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi ako nagsumbong kay Mama. Ano? Huwag kayong mag-alala pa. Hindi pa ako nagsusumbong. At hindi ako magsusumbong kay Mama basta ipapangako nyo sa akin na hindi nyo kami iiwan. Basta ipangako nyo sa akin na puputulin nyo lang ang namamagitan sa inyo ni Tita Erika. Sean naman. Anong Sean naman, Tita? Gusto mo ba talaga na masira ang pamilya namin? Gusto mo ako mawalan ng tatay? Tita, may sakit ako. Kailangan ko tatay ko. Mahal ko ang papa mo. Hindi yan pagmamahal. Kahit hindi ko pa nararanasan na magkaroon ng karelasyon, alam ko na hindi yan pagmamahal. Pa, ano na? Gusto mo ba talaga masira yung pamilya natin? Ipagpapalit mo talaga kami ni Mama kay Tita Erika? Pangako, anak. Hindi ko kayo iiwan ng mama mo. Puputulin ko na ang ugnayan ko kay Tita Erika mo. Pero hayaan mo akong gampanan ng tungkulin ko sa bata. Alam mo, sa totoo lang pa, sobrang sakit. Pero naiintindihan kita pa. Kasi wala naman talagang kasalanan yung bata sa nangyari. Walang kasalanan yung anak nyo. Yung magiging kapatid ko. Anak, Hindi ako papayag. tama na. Hanggang dito na lang ang lahat sa atin, Erika. Wala nang dapat pang mamagitan sa atin. Hanggang sa pagbibigay lang ng sustento sa bata ang kaya ko. Tigilan na natin to. Mahal ko ang pamilya ko. Makakahanap ka rin ng lalaking magmamahal sa'yo. You're so unfair. Sorry. Sorry, Erika. Mahal ko ang pamilya ko. Halika na pa. Umalis na tayo. CJ! CJ, wag mo akong iwan. Nadurog ang puso ko nang makita at marinig ko ang pag-iyak ni Erika sa pangalawang pagkakataon. Pero habang lumalakad kaming dalawa ng anak ko, palayo kay Erika, ay nare-realize ko na talagang mahal ko si Rose at ipaglalaban kong hindi masira ang pamilyang binuo naming dalawa. Marami akong pangarap na kasama ang pamilya ko. Kaya sumumpa ako sa sarili ko na hindi na muling titingin pa sa ibang babae. At paninindigan ang ginawang sumpaan namin ni Rose
nung magpakasal kami. Sa hirap at sa ginhawa, mamahalin ko siya. I made up sa family ko, Mama Ganda. Kaya nagyaya ako magbakasyon kami ng pamilya ko. Pumunta kaming 3 sa isang lugar para doon i-celebrate ang 18th birthday ng anak kong si Sean. Nag-leave ako at si Rose sa trabaho para magbakasyon kami sa Naga. Kita ko sa mga mata ng anak ko na sobrang natutuwa siya sa ipinapakita kong pambawi sa kanilang mag-ina ko. Habang nabiyahe kami, pinagmamasdan ko ang mukha ng mag-ina ko. Hindi ko namamalayang tumutulo na palang luha ko. Siguro dahil sa kapiling ko pa rin sila o dahil naaalala ko si Erica at ang aming anak. Tiniyak ko naman, Mama Ganda, na magbibigay ako ng suporta sa magiging anak ko kay Erica. Naging katuwang ko si Sean para itago ang sekretong ito sa mama niya. Pero sabi niya sa akin na kapag maging maayos na ang lahat ay dapat ko pa rin sabihin ang totoo sa kanyang ina. Ang tungkol sa anak ko kay Erica. May anak lang kami pero wala nang namamagitan sa amin. Iyon ang dapat kong linawin kay Rose. Habang nasa Naga kami ay sobrang saya ko. Lalo na't ang goal ko lang ay tumingin sa magandang view ng lugar at ang maging masaya kapiling ang aking pamilya. Grabe, ang ganda talaga ng mayon. Maganda talaga. Pero mas maganda ang mama mo. Tigilan ako ha, matagal ko nang alam na maganda ako. Siyempre naman. Buti maayos ang panahon ngayon, hindi mainit. Mahangin pero hindi naman daw uulan, sabi dito sa app sa cellphone ko. Pinagbigyan tayo. Sean, anak, kunan mo kami ng mama mo with Mayon Volcano sa likod. O sige pa, pwesto kayo ni mama dun. Ma, yakapin mo naman si Papa. Yung ganito? Ayan, yung mahigpit ma, yung tipong hindi makakawala si Papa. Nako, hindi ako makakawala. Kasi mahal ko kayong dalawa. Mahal ko ang mama mo at ikaw. Okay pa, ready na kayo ni Mama. O ayusin nyo naman yung smile niyong dalawa. Okay, 1, 2, 3. O isa pa. 1, 2, 3. O ayan. Ay teka, groovy naman tayo. 1, 2, 3. Okay. Patingin nga, gwapo ba ako? Siyempre naman pa, gwapong-gwapo. Si Mama ang ganda oh. Patingin? Oo nga, no? Kaya ang gwapo mo, Sean, dahil sa amin ng papa mo nakuha yung kapugian mo. At dahil dyan, gusto ko lang kumain ma. Kain na tayo. Sandali, alam mo namang nakaredy lahat ng food natin. Aayusin ko na lang ang mesa. Prepare ka muna. Tutulungan na kita. Wag na, kaya ko na. Tatawagin ko na lang kayo kapag ready na. Gusto ko naman pagsilbihan ng 2 pinakamamahal kong mga lalaki sa buhay ko at ang magbe-birthday bukas. Salamat ma. You're welcome, anak. Hindi pa to ang birthday celebration mo. Bukas ng gabi sa birthday mo mismo, sa labas tayo kakain. Iba talaga kayo ma. Yan ang gusto ko sa inyo eh. Si Papa mo ang nakaisip. Naku, dapat surprise yun. Sige, baka kung ano pang masabi ko. Pa, salamat sa lahat ah. Anak, ako ang dapat magpasalamat sa'yo. Salamat sa ginawa mo. Pa, ako gusto ko lang na buo ang pamilya natin. Kasi alam nyo ba, meron akong kaklase sa school. Nasasaktan ako para sa kanya kasi iniwan silang magkakapatid ng papa nila. Nagkaroon ng ibang babae. Ayoko na mangyari sa atin yung ganun pa. Hindi mangyayari yun sa atin, anak. Ipapangako ko. Hindi na ako titingin sa ibang babae. Ipapangako ko sa'yo na hindi na mangyayaring muli ang ginawa ko nung nagbakasyon tayo. Nang magkaroon ako ng pagkakataong lokohin kayo. Ayokong mawala kayo sa akin, anak. Dahil tama ka, hindi ko rin kayang mawasak tong pamilya natin. Gusto kong buo tayo. At gusto kong masaya tayo bukas sa birthday mo. Thank you pa. Mahal na mahal ko kayong dalawa ni Mama.
Sobrang nagpapasalamat ako sa anak kong si Sean dahil sa bata niyang kaisipan at may ADHD pa, ay nakapagbibigay siya ng malaking aral sa akin na dapat tigilan ko ang ginagawa kong pangangaliwa. I realized na mahalaga sa akin ang pamilya ko. Na dapat kapag may pamilya na, ay hindi na pwedeng magbakasyon sa ibang babae ang atensyon ng isang padre de pamilya. Na sana maging faithful ang lahat ng ama sa kanilang mga asawa at anak. Kung pinagpatuloy kong masira ang pamilya ko'y tiyak na iba ang magiging takbo ng buhay ni Sean. At ayaw kong masira ang buhay niya ng dahil sa akin. Ang naging anak naman namin ni Erica ay sinusuportahan ko. At hanggang ngayon ay wala pa ring alam si Rose tungkol dito. Pero gusto kong ipaalam kay Rose kapag ready na ang lahat. At yun din ang sabi ko sa anak ko. Pinangako ko sa kanya. Sa ngayon, itinutuon ko ang sariling atensyon ko sa aking mag-ina. At sa aking kalusugan para maibigay ko ang kanilang mga pangangailangan. Sa nangyaring yon na hindi ko napigilan at nagbunga pa ang pagtataksil, ay ayaw kong gayahin ang anak kong si Sean. Sa kanyang kaarawan, sinabi ko sa kanya na may pagkakataong hindi ko inisip kung ano ang magiging kahihinatnan ng nagawang kamalian ko. Dahil lang sa makabundong pagnanais. At ngayong 18 years old na si Sean, ay dapat mas maging educated siya pagdating sa isang relasyon at sa future family na nais niya. At hindi gumaya sa akin. Ang tinik na lang talaga sa buhay ko ngayon ay paano ko maaamin sa asawa ko na may anak nga kami ni Erica. At sana, hindi na hahantong sa malaking away kung magtatapat na ako sa kanya. Sure naman akong nasa likod ko si Sean para alalayan ako sa oras na sabihin ko ang totoo kay Rose. Sana maging okay na ang lahat at wala nang sikreto pa. Dito ko na po tinatapos ang sulat ko. Ako po ang inyong forever kapuso at kabarangay, CJ. Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Panahon ng pagkakataon, may babalik bang kahapon? Barangay LS 91.1 forever. Salamat po sa pag-wait mga kabarangay. Ito pa rin ang, syempre live pa rin tayo. At, anong masasabi niyo sa kwento natin ngayong umagang to? May mga bakasyon talaga na hindi natin malilimutan, ano? Mga long weekend na magkaka-hangover tayo. Mga alaalang kahit kasalanan, hindi mo gugustuhin kalimutan. Well, it's either magiging bangungot ito, it's either magiging matamis na alaala ito, o isang bangungot na pagsisisihan natin. Mga kabarangay, alam niyo ang kasalanan, yung tukso, alam naman na natin to lahat Ang tukso, panandalian lang yan. Panandalian yan. Masarap yan. Oo, lalong-lalo na sa una, sa simula. Siyempre, panibago sa panlasa mo yan Sarap yan. Pero hindi yan katulad nung kaligayahan at nung yung ligaya ng buhay at yung sarap ng buhay kasama ang mga tamang tao sa buhay mo. Hindi yan katulad nung, hindi yan kasing saya at kasing sarap. Panandalian lang po ang tukso. Pero, yung panandali ang tukso na yon, pag pinutulan mo yon, pwedeng habang buhay ang magiging consequence. So, kabarangay, talagang pag humarap tayo sa tukso, alalahanin natin nako, ilang segundo lang to. Kaya ko tong labanan. Labanan natin.
Hindi po natin pwedeng sabihin na ayaw hindi tumayo yung tukso. Bakit naman siya lalayo? Tukso nga siya Pag hindi kanya tinukso, di hindi na tukso ang tawag doon, kabarangay. So, ano ibig sabihin nun? Lalayo tayo. Tayo lalayo. Trabaho nating lumayo, kabarangay. At lagi nating tatandaan na yung tukso na yon, ilang segundo lang ng kaligayahan na makasalanan ang pwede niyang i-offer sa'yo. Hindi yan mag-o-offer sa'yo ng tama, ng panghabang buhay na kaligayahan at tama. Kaya siya tukso Pag tukso, ibig sabihin mali. Ibig sabihin, pag tukso, okay, kailangan labanan. Pag tukso, kailangan layuan. Okay? Wala pong tukso na tama. No? Kaya siya tukso kasi kailangan mo siyang labanan Ngayon, kung hindi mo siya kailangang labanan, hindi tukso ang tawag sa kanya. Okay? Hindi tukso ang tawag sa kanya. Kaya pag alam nyo na agad na, natutukso ako, ibig sabihin may kailangan kang labanan. Ngayon, pag hindi mo nilabanan yun, ibig sabihin nagpalaman ka sa tukso. Maraming salamat, CJ, sa pagsulat mo. Lahat ng tao nagkakasala, lahat ng tao may kahinaan, lahat ng tao nadadapa, nagkakamali. Pinakang mahalaga doon, natutunan mo ang dapat mong matutunan at naituwid mo ang dapat mong maituwid. Isa na lang na kailangan mong gawin, ipagtapat sa asawa mo. Dahil, hindi ka pa rin makakalaya sa multo ng nakaraan kung hindi mo ipagtatapat ang lahat-lahat sa iyong asawa. Kaya nga kayo sinabing, pinag-isang dibdib. Kaya kayo, iisa na. So, lahat ng mga sekreto, hindi yun kasama sa pagsasama. No? Pag nagsama kayo, iisa na kayo kabarangay, iisa na kayo kung anong ginagawa mo sa sarili mo, ginagawa mo sa asawa mo, kung anong ginagawa niya sa sarili niya, ginagawa niya sa'yo. Pinag-isang dibdib. Okay? Ibig sabihin, no secrets allowed. No secrets allowed. For better or for worst. Ngayon, the only way para makalaya ka at para makapag-serve ka din, makapaglingkod ka rin ng dalisay, ng puro sa iyong asawa, sabihin mo. Kung yung tungkol sa anak mo. No? Ang pinakang mahalaga naman dito kabarangay, hindi mo na inulit yung pagkakasala na sinimulan nyo ni Erica. Dahil mas magiging tama lang ang lahat. Mas lalong magiging tama ang lahat. Kung susuportahan mo yung batang walang muwang, no? Yung batang nabuo yung dalawa at hindi naman dapat madamay sa consequence na dinaranas niyong dalawa. Gampanan mo ang pagiging ama, sustentuhan mo. At para mas magawa mo yun, pagtapat mo kay Rose na nakabuo kami. Pero handa naman akong pagdusahan ko ano pa man yung mga consequences na haharapin ko sa mga kamay mo. For me, mahirap kasi kabarangay. Hindi mo magagawa hindi ka fully magiging father doon sa batang walang kamuwang-muwang na yon, o hindi mo rin naman aaminin sa asawa mo. Okay, ngayon, anong mangyayari sa atin? Kasi consequence yan kabarangay. Siyempre, ang consequence, hindi naman madali ang consequence. May consequence ba na madali? Diba wala? Ngayon, kung talagang ikaw naman ay nagsisi na, pinatawad mo ng sarili mo, pinatawad ka na rin naman ng anak mo, naintindihan na rin naman siguro ni Erica. Kung naintindihan, kung talagang gusto mo nang mas maging matuwid pa yung tinatahak mong landas, walang ibang paraan dyan kundi sabihin sa asawa mo. Kasi yung pag-amin mo sa asawa mo is also a way for you in order to be a present father dun sa iyong anak sa labas. No? Mas magiging hindi kasi tama na ma-deprive yung bata sa isang father figure. Hindi tamang ma-deprive pa siya doon kasi wala naman siyang kasalanan. Karapatan niya makilala ang nanay niya, ang tatay niya. Karapatan niyang makakuha ng suporta from both sides. So wag nating idama yung bata doon. Ngayon, kung meron mang kailangang maghirap o mag-suffer ng consequence nun, di kayong dalawa ni Erica yun at saka ikaw. Diba? So ano yun? Ano pa yung mga kailangan mong harapin na alam natin hindi magiging madali? Yung pag-amin mo sa asawa mo na may anak ka. Well, pwera na lang kung kaya mong itago yan habang buhay. But I doubt. Dahil lalaki yung bata. And eventually,
Gusto kanyang kilalanin, mas kilalanin. Magkakaroon niya ng desisyon sa buhay niya. No? At bago tayo humantong doon, magandang maamin mo na ngayon. Mas magiging madali dahil tanggap ng anak mo. No? Malawak yung pangunawa ng bata. Ni Sean. Mapalad ka sa anak mo, matalino. At talagang pinalaking may pagmamahal. Maraming salamat, CJ. Yun lang may papayo ko. Walang ibang makakapagpalaya sa'yo fully, no? Kundi ang aminin ang katotohanan sa asawa mo na may anak ka, nagkaroon kayo ng anak ni Erica. At wala ding ibang paraan para mas maging present ka bilang ama doon sa batang yon kung hindi mo nga siya, kung hindi ka rin malaya na gawin yon. Salamat po mga kabarangay. Tomorrow ulit para sa programa nating Radyo Nobela dito sa Barangay LS 91.1. Ako po si Mama Ganda. Hello mga kabarangay! Mama Ganda here. Namiss mo ba ang kwento natin kanina sa Radyo Nobela? Huwag ka nang malungkot dahil ang mga storya na hindi mo napakinggan sa radyo, meron dito sa Barangay LS 91.1 Podcast. I-follow mo na ang aming podcast at huwag mo rin kalimutang i-follow ang aming Facebook, Twitter, Instagram at TikTok at mag-subscribe sa aming YouTube channel. At syempre, araw-arawin ang pakikinig dito sa Barangay LS 91.1 forever.